Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Huli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikaapat na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Angelo dito sa ating dula. Love and Memories. Minsan na pumunta ng mall si Berna ay nakita siya ni Rodel. Kaya pilit na isinasama. Buti na lang at may mga pulis na nagro-ronda. Kaya walang nagawa si Rodel. At sinabi niya sa mami niya, kaya umupo ng bodyguard si Berna. At tuloy pa rin ang pagpunta ko sa restaurant at kumakain doon. At napapansin na pala ako ni Berna. Kaya minsan ay lumapit sa akin at nakipag-usap. At nakita kami ni Rodel. Nandito na pala ulit sa restaurant ng Berna na yan. At may kausap siyang naka-uniforme. At mukhang masaya. Kilala ba niya ng lalaking kausap niya? Baka nanliligaw sa kanya. Delikado to eh. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi ako papayag na may karibal ako. Dapat kong malaman kung may relasyon silang dalawa. Aagawin ko ang Berna na yan sa lalaking kausap niya. Titingnan ko mamaya kung susundin siya. At isasama ko yung ilang kabarkada ko para sa pinitang kukunin ng babae yan. Sa ayaw at sa gusto niya, magiging akin siya. Angelo, anak, nakangiti ka habang nagsusuklay. Masaya ka yata. Ano bang nangyari? Inay, nakita ko na pang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Talaga? Anong ibig mong sabihin, Angelo? Saan mo siya nakita? May trabaho rin ba siya? Opo, Inay. Isa siyang kahera. Pero siyang hinahanap ko ng matagal. Ngayon ko lang siya natagpuan. Mabait siya at simpleng babae. Ano? Sinubukan mo na bang manligaw sa kanya, anak? Para malaman mo kung ikaw ay magugustuhan din niya. Hindi pa ako nagtapat, Inay. Dahil kahapon lang kami nagkakilala. Baka sabihin niya, wala akong respeto sa kanya. Sige, ikaw ang bahala. Kaya lang, baka maunahan ka ng iba kung hindi mo pa sabihin ang iyong nararamdaman sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Kailangan na ipakita ko na matino ako. Dapat na pagkatiwalaan para mahulog ang kanyang kalooban sa akin. Pero anak, baka ang hanap naman niya ay may kaya sa buhay. Di mabibigo ka lang. Susubukin ko lang ang aking kapalaran. Kung hindi niya ako gusto, wala akong magagawa. Basta sa susunod naming pag-uusap, sasabihin ko sa kanya na dadalawin ko siya sa kanilang bahay. Ikaw ang bahala, anak. Sana may pagtingin din siya sa'yo, anak, para magkaroon ka na ng nobya. At sana naman ay hindi tututol ang magulang niya sa'yo para maging masaya ka na rin, anak. Opo, Inay. Nararamdaman ko na may pag-asa ako sa kanya kung ipagtatapat ko ang malinis na hangarin ko. Kaya tulungan ninyo ako na manalangin para hindi po ako mabigo sa gagawin kong panliligaw sa kanya.
Hindi ako dalawin ng antok. Bakit ko iniisip si Angelo? Anong ibig sabihin nito? May pagtingin ba ako sa lalaking yun? Pero papaano to? Mahihain si Angelo at may matatag na trabaho. Kung sakaling maliligaw sa akin, hindi kaya tututol ang mami sa kanya. Sana siya na ang lalaking magmamahal sa akin at matutupad ang pangarap ko sa kanya na mapapangasawa ko ay tunay na minamahal ako. Kailan kaya siya magtatapat sa akin ng pag-ibig? Kailan kaya? Sana mapanaginipan kita, Angelo. Sana. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ano ba yung sasabihin mo, Maming? Para bang masaya ka, ha? Ay, siyempre, amado. Dahil nakita na raw ni Angelo ang babaeng niligawan niya. Kaya lang, hindi pa sigurado kung magugustuhan siya Dapat lang naman nasuyuin niya at ipakita na tapat yung hangarin niya sa babaeng yun. Ang mabuti pa ay turuan mo siya kung paano manligaw. Dahil magaling ka sa pangbobola ng mga babae. Ha? Pero hindi yan ang ituro mo kay Angelo, ha? Ang dapat ay kung paano niya mapaibig yung dalagang itinitubog ng kanyang puso. Imposible naman, Maming, na hindi marunong manligaw yung anak mo. Sa tanda ba namang yun hindi pa marunong manligaw. Ang mabuti pa ay itanong mo sa kanya kung alam niya ang kanyang gagawin para maturuan mo kung ano ang dapat niyang sabihin doon sa babae. Sige. Kaya mo mamaya kakausapin ko siya. Dahil gusto ko na rin mag-asawa yung anak mo Kaya mamaya pag-uwi niya mag-uusap kami. At tuturuan ko siya kung paano manligaw at para mapasagot na yung babaeng liligawan niya. Sinasabi ko na nga ba alam na alam mo. Dahil sa dami ng babae na binula mo at niligawan mo. Pero puro bastard ka naman. Kung hindi ka lang umiyak at umakyat sa nyog at magpapatihulog, ay nako, ewan ko kung sasagutin pa kita. Huwag mo nang ipaalala sa akin yan, Maming. Matagal na yun. Ang isipin natin ngayon, kung paano maturuan niyang anak mo para sagutin agad siya ng babaeng liligawan niya. Parang malungkot ka. Ano bang nangyari sa'yo? Sabihin mo, baka sakali makatulong ako sa'yo. Lumala kasi ang kalagayan ni Itay at hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya, ano ang masasabi mo, friend? Ikaw naman, friend. Huwag mo masyadong problemahin yan. Isugod mo siya sa ospital at alam ng mga doktor kung ano ang dapat nilang gawin. Pero wala na akong pera para gastusin para kay Itay. Kaya pumunta ako dito. At alam ko nagagaan ang pakiramdam ko kung makakausap kita at matulungan mo ko. Sige, huwag ka nang malungkot dyan, ha. Tumawag ka sa ospital at sabihin na magpadala ng ambulansya para maisugod ka agad ang tatay mo sa ospital bago lumala ang kanyang kalagayan. Huwag kang mag-alala. Ako muna ang sasagot sa gastos sa ospital. Sige na. Totoo, friend? Salamat sa iyo. Dahil ako lagi ang humihingi ng tulong sa iyo. Basta, ipanatag mo lang ang kalooban mo. Ako ang bahala. Para sa gagastusin sa ospital, huwag kang mag-alala. Teka. Ito. Kunin mo ito. Para pag may reseta ang doktor, may bibili ka ng gamot. Ito. Salamat, friend. Sana pagpalain ka ng Diyos sa mga kawang-gawa na binibigay mo sa mga nangangailangan ng tulong na gaya ko.
Berna, wala ba rito ang mami mo? Sana makilala ko rin sila para hindi sabihin na sinasamantala ko ang pagkakataon. Wala dito si Mami. Pumunta sa Maynila at may susunduin na balikbayan. Ganun ba? Hindi kaya magalit ang mami mo kung malaman na dinalaw ka na dito sa bahay ninyo? Hindi naman, dahil wala naman tayong masamang ginagawa, hindi ba? Berna, may itatanong sana ako sa'yo. Hindi ba siya pumipili ng lalaking sasagutin mo? Alam mo, hindi nakikialam ang Mami. Kung ano ang desisyon ko, ako masusunod. Bakit ikaw? Wala ka bang nobya hanggang ngayon? Wala, Berna. Dahil sinusuportahan ko pang mga magulang ko. Hindi ko sila pwedeng pabayaan hanggat narito pa sila sa ating mundo. Alam mo, isa kang uliran na anak. Dahil mapagmahal ka sa iyong mga magulang. Pero anong sinasabi sa'yo dahil wala ka pang nobya? Ang gusto nila ay humanap na ako ng babaeng mamahalin ko at mag-aalaga sa akin at magkaroon ng anak para may matawag silang apo. Siya nga pala, kanina pa tayo nag-uusap. Ano bang sadya mo sa akin? Sabihin mo na para alam ko. Ha? Kwan Berna, ano bang nangyayari sa akin? Hindi ko masabi sa kanyang nararamdaman ko na ako'y umiibig sa kanya. Ano kayang gagawin ko? Ano? Ano? Sinabi mo na ba sa kanya ang gagawin mo? Para alam niya kung paano magtapat sa isang dalaga? Nakaw, hindi pa. Dahil noong dumating ako, aalis naman siya. Alam mo naman na mahihain ang ating anak Pero hindi mo man lang tinulungan. Nakaw, wag mo akong sisihin, Mamay. Hindi yun aalis kung hindi niya alam ang gagawin noon. Kaya hayaan mo siya. Sa edad ba naman ng Hilo, imposibleng hindi siya magtatapat ng kanyang nararamdaman sa nililigawan niya. Sana nga ay nagawa niya para naman hindi siya maging kawawa. Alam mo ba, siya lang ang walang nobya sa mga barkada niya. Naku, hayaan mo lang. Hindi naman siya mawawalan Dahil lalaki yung anak mo. Kahit matanda yung lalaki, hindi problema. Ang babae ang problema kapag tumatanda. Talagang nag-aalala ako kay Angelo. Dahil hindi siya nakaranas na manligaw noon, kundi ngayon lang. Sige, huwag kang mag-alala. Basta pag uwi niya mamaya, tatanungin ko kung naipagtapat naman niya ang nararamdaman niya sa babaeng yun. Berna Iha, may gusto lang akong malaman sa'yo. May bisita ka raw kanina. Sino ba yun? Juan po siya, Mami. Isang supervisor ng sikat na kumpanya. Gusto niyang makipagkaibigan, kaya pinagbigyan ko. Iha, baka naman, hindi lang kaibigan na gusto niya. Sa simula yan ang sinasabi niya. Pero di magtatagal, ay magtatapat din siya. Di ko alam, Mami, sa bagay. Matino naman siya at mabait at mapagmahal sa magulang. Talagang ganyan ang lalaki. Hindi nila ipinakikita ang tunay nilang ugali. Makikita mo na lang
pag mag-asawa da kayo, gadon. Mami, wag naman kayong maghusga kaagad. Dahil nirerespeto niya ako nung pumunta rito at wala kayo. Hindi siya nagtagal, umuwi kaagad para wala raw kayong masabi. Totoo ba yung sinasabi mo? At alam ba niya na tayo ang may-ari ng restaurant na yun? Hindi po, hindi ko sinasabi sa kanya. Kaya ang alam niya, isa lang akong kahera doon sa restaurant natin. Mabuti naman. Para hindi siya aasa sa ating kabuhayan at hindi siya mag-iinteres sa iyong mamadahin. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y O ano anak? Nasabi mo na ba sa nililigawan mo ang damdamin mo para sa kanya? Kuwan po, inay. Hindi ko naman pwedeng biglain. Baka sabihin niya, sinasamantala ko ang kabaitan niya. Ganun ba anak? Kung hindi mo kayang magtapat, ay magpaturo ka sa itay mo para alam mo ang iyong gagawin. At ngayon ka lang manliligaw, hindi ba? Oo nga po, inay. Nahihiya po ako sa kanya. Pero harata ko na may pagtingin siya sa akin. Kaya lang, tinitignan ko kung totoo ang hinala ko sa kanya. Anak, kung hindi ka gusto ng babae, ay hindi siya makikipag-usap sa'yo. At saka pinayagan ka niya na dumalaw sa kanila, hindi ba? Opo, inay. Sa bagay, magandang pinapakita niya sa akin. Kaya hindi ko tuloy masabi sa kanya ang dapat kong sabihin. Ay naku anak, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Baka maunahan ka pa nag-iba. Kaya sundin mo kung ano ang ipinapayo ng itay mo. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Ayun, magkasama na naman silang dalawa. Sabay silang kumakain dito sa restaurant na to. May ugnayan na ba sila? Kung ganun, inunahan ako ng kumag na yan. Pero hindi maaari ito. Agawin ko siya sa kanya. Ako ang dapat niya na mahalin. Sa susunod na pupunta ako rito, ako naman ang kasabay niyang kakain. Para masabi ko na sa Berna na yan ang nararamdaman ko. At alam ko na hindi ako mabibigo sa kanya. Dahil ilang babae na ang niligawan ko. At hindi ako nabigo. Kaya susubukin ko kay Berna na yan. Magtatapat ako sa kanya. At para malaman ko kung may pag-asa ako o wala. Pero kailangan muna na alisin ko sa aking landas ang lalaking kasama niya. Kaya umanda ka. Hindi pwedeng maunahan mo ako kay Berna. Ano kaya ang binabalak ni Rodel? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Angelo dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola,
Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.